Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Mga eleganteng bahay ng mga Espanyol. Ang mga kanalatestero noon sa Maynila ay buhay na buhay. Daanan ito ng mga maliliit na bangka, sakay-sakay ang mga pasaherong paruot parito sa lungsod. Ang lugar na ito ay paboritong lokasyon ng mga mayayaman at kilalang tao upang pagtayuan nila ng kanilang mga summer mansions at mga hardin dahil sa ganda ng ilog noon at sa linaw ng tubig nito. Hindi na nakapagtataka kung bakit dito ipinatayo noon ang Palasyo ng Malacañang. Naisulat ni Paul de la Gueronnier na isang French doctor at chronicler na namalagi sa Pilipinas ng mahabang panahon sa kanyang travelogue noong 19th century ang kanyang mga nakita at nasaksihan sa naturang ilog. Ayon sa kanya, ang mga pinakabago at pinakaeleganteng mga bahay ay nakatayo sa gilid ng Pasig River. Simple lamang umano ang exterior ng mga bahay subalit makikita sa mga materyales na mahalang pinanggalingan ng mga ito. Bawat bahay ay mayroon ding mga maliliit na daungan ng mga bangka. Mayroon ding mga maliliit na kubo ang mga ito kung saan direktang nasa itas ng Pasig River upang kanilang pagliguan. Sa ngayon, ang mga eleganteng bahay ay wala na sa lugar. Napalitan na ang mga ito ng mga barong-barong at pinagtagpi-tagping bahay ng mga naghihikahos na mga Pilipino. Ang orihinal na Pasig River Lighthouse. Ang Pasig River Lighthouse na itinayo noong taong 1846 ay naging mahalaga at simbolikong landmark sa loob ng 150 taon. May taas itong 49 na talampakan at ang mga farola nito ay may Renaissance Revival at Victorian architecture style. Nakakatuwa ding malaman na nakatira sa naturang lighthouse na ito ang isang harpist. Nabanggit ito sa isang table book na Pasig River of Life. Subalit noong taong 1992, tuluyan na itong inalis ng mga otoridad upang magbigay daan sa pagpapagawa ng bagong lighthouse na napakalayo na ang itsura sa orihinal na lighthouse na itinayo noon. Ang napakaraming halamang nila o Scyphiphora hydrophyllacea. Ito ang larawan ng halaman kung saan pinaniniwalaang kinuha ang pangalan ng Maynila. Ito ang halamang nila. Ang nila ay isang salitang Sanskrit na ang kahulugan ay kulay na indigo. Kinalaunan, ang halamang ito na tinawag na nila ay tumubo sa mga bakawan malapit sa Manila Bay sa pangpang ng Pasig River. Dumami ng husto ang halamang ito sa paligid kaya ang ating mga ninuno ay dito na din nakuha ang pangalan ng Maynila. Sa kakasabi nila ng Maynila na tumutubo sa lugar, dumating ang panahon na tinawag nila itong lugar na Maynila. Ang nila o Scyphiphora hydrophyllacea na kayang lumaki ng hanggang 4 na metro ang taas ay naubos at hindi na muling tumubo dahil sa naging madumi na ang tubig at paligid sa lugar. Nilason ng dumi ng tubig mula sa Pasig River ang halaman at tuluyan ang nawala. Sa kasalukuyan, makikita pa naman ang halamang ito sa mga probinsya ng Pilipinas, partikular na sa Palawan. Mga taong naglalabas sa ilog. Noong unang panahon, ang Pasig River ay hindi na lamang nagsisilbing paliguan ng mga residente upang magpapresko lalo na sa panahon ng tag-init. Makakakita ka din noon sa ilog ng mga taong naglalaba ng kanilang mga damit. Ang gawain ito ng mga tao noon sa Pasig River ay nagresulta ng maagang pagkakakontamina ng tubig na nagsimula pa noong 19th century. Noong 1850, halimbawa na lamang, isang Espanyol ang nakapansin sa tila hindi na malinaw ang tubig na katulad ng dati. Ito ay marahil dahil na rin sa walang tigil na paglalaba ng mga residente noon sa ilog. Doon na din sila nagsimulang gumamit ng uling at buhangin upang salain ang tubig para sa inumin. Matapos ang 100 taon, hindi na kinaya ng Pasig River ang labis na pagbabago at tila napabayaan na ito na makikita naman ang resulta ngayon. Noong mga 1960, itinigil na ng mga tao ang paglalaba sa ilog para na rin kahit paano ay maisalba ito. Ang balsa ng niyog at buko. Noong 19th century, ang mga tao sa Laguna at sa kalapit nitong mga probinsya ay malaki ang pakinabang sa Pasig River upang dalhin ang kanilang mga produkto patungong Maynila.
Pinupuno nila noon ang kanilang mga bangka ng kanilang mga produkto at dinadala sa Maynila tulad na lamang ng palay, asukal, gulay, alak, pulot-pukyutan at iba't ibang klase ng prutas. Samantala, ang mga niyog noon ay may kabigatan at parating maramihan kung ito ay dalhin sa Maynila. Ang maliit lamang na bangka ay hindi sapat upang isakay ang ganon karaming mga buko. Ang ilan ay gumagamit ng kalabaw upang ibiyahe ito sa lupa. Subalit may mga nakaisip na gumawa ng balsa na yari mismo sa buko na lulutang sa tubig. Gagawa sila ng tila balsa na gawa mismo sa niyog. Ito ay dumadaan mula sa Laguna de Bay papasok ng Pasig River. Sa tulong ng mga estero at kanal, mabilis na nakakarating ang mga balsang gawa sa buko sa Kamaynilaan. Agad din itong nagagawang coconut milk, coconut honey at kung ano-ano pang mga produkto. Gayunpaman, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay maaaring gumawa ng balsang gawa sa niyog dahil nagdedepende pa din sila sa lagay ng panahon. Halimbawa na lamang noong taong 1906 dahil sa lakas ng bagyong tumama sa Laguna, sinira nito ang ilang mga balsang gawa sa niyog. Nasa halos 200,000 mga niyog ang nagkalat noon sa Laguna de Bay. Mga bahay na bangka. Sa mga nakakita na ng mga lumang larawan ng Pasig River, marahil ay pamilyar na sila sa mga kasko. Ito ay ang mga bangkang medyo flat ang ilalim na may bubong na gawa sa hinating kawayan o di kaya saratan. Ang tradisyonal na bangkang ito ng mga Pilipino ay kinakargahan noon ng mga produkto, bagahe at mga pasahero sa Kalakhang, Maynila at sa ilang kalapit na probinsya. Lingid sa kaalaman ng marami, ang mga bangkang ito ay naging tirahan na rin ng maraming mga Pilipino dahil sa tagal ng pananatili nila sa Ilog Pasig. Sa librong Interesting Manila noong taong 1919, ang Amerikanong manunulat na si George Miller ay sinabing nasa mahigit 15,000 mga tao ang naninirahan noon sa mga bangkang ito sa Ilog Pasig. Maraming mga kabataan ang lumaki at nagkamalay din sa loob ng mga bangkang ito. Hindi sila naghangad ng anumang mundo na makapagbibigay sa kanila ng kanilang mundo sa loob ng mga bangkang bahay na ito. Kadalasan, ang isang pamilyang nakatira sa mga bangkang ito ay nasa bandang puwetan ng bangka. Kumpleto sila sa gamit mula sa lutuan hanggang sa palikuran. Salambaw. Noong panahon na marami pang isda sa Ilog Pasig, ang mga balsang ito na gawa sa kawayan na may kakaibang bagay sa taas ay madalas lamang na makikita sa ilog. Ang bagay na ito ay tinatawag na salambaw, isang tradisyonal na balsang may panghuli ng isda na yari sa malaking net na nakalagay sa mga kawayan na nagsisilbing mga poste nito na nakalapat naman sa balsa. Kakaiba man ito kung titignan, ang higanteng panghuli ng isdang ito ay maraming mga pinasayang mga mangingisda noong panahong iyon dahil katuwang nila ito sa panghuhuli ng isda. Noong unang panahon, pangunahing kabuhayan ng mga residente sa Pasig ay ang pangingisda na naging malaki ang tulong sa kanila upang mabuhay. Mga taong sabay-sabay na naliligo. Sa bansang India, ang paliligo sa Ganges River ay parte ng tradisyon at ritual ng mga Hindus. Sa ngayon ay hindi na din ganoon kalinis ang tubig sa naturang ilog, subalit marami pa ring mga Hindus ang naliligo roon alang-alang sa kanilang tradisyon at ritual. Ang Ilog Pasig noon ay maihahalin tulad din sa Ganges River ng India. Nagsisilbi itong liguan ng mga taong gustong tumakas mula sa mainit na panahon ng Maynila. Ang ilang mga Manilenyo noon ay dala pa nila maging ang kanilang mga alagang hayop. Sa isang libro noong taong 1899 na A History and Description of Our Philippine Wonderland, sinabi dito kung gaano kadami ang mga taong naliligo sa ilog, lalo na sa katanghalian kung kailan sobrang init. Ang ilan sa mga kalalakihan ay kasabay nilang naliligo ang kani-kanilang mga kalabaw. Subalit noong mga 1950s, hininto na ng marami ang kanilang paliligo sa ilog dahil sa unti-unti nitong pagdumi. Sa ngayon, makakakita pa rin naman ng mga taong nakalublob sa Pasig River. Ang ilan ay mga katawan ng mga taong pinatay at itinapon sa ilog. Ang ilan naman ay mga batang musmus na hindi alamang sasapitin kung magkasakit sila dahil sa paliligo at sa dumi ng tubig. Mga kulungan ng itik. Nagkaroon ng yugto sa kasaysayan ng Pasig River na dinarayaw ito ng mga pastol upang ilagak ang kanilang mga itik dahil alam nilang malinis pa ang tubig na maaaring inumin at paliguan ng kanilang mga alaga. Ang pag-iitik noong panahong iyon ay laganap at labis na pinagkakitaan ng maraming mga negosyante. Gumagawa ng tila kulungan na gawa sa kawayan sa gilid ng ilog ang mga tao upang pagkulungan ng kanilang mga itik. Sa kasamaang palad,
Ang industriya ng pag-iitik ay labis na naapektuhan noong magsimulang dumumi ang ilog. Sa kalagitnaan ng 1960s, ang mga suso na tinatawag na sambuele na siyang pangunahing pagkain ng mga itik ay kumaunti na lamang. Dahil dito, isa-isang nag-alisan ng mga mag-iitik sa lugar hanggang sa tuluyan ng mawala ang industriya ng pag-iitik sa Pasig. Mga buwaya. Ayon sa kwento, may isang Chinese noon na hindi naniniwala sa Diyos ng mga Katoliko hanggang sa isang araw na habang siya ay nagbabangka sa ilog Pasig, nakakita siya ng isang malaking buhayang papalapit sa kanyang mismong bangka. Dahil sa kanyang sobrang takot, nagdasal siya sa patron ni San Nicolas para humingi ng tulong. Sa isang iglap lamang, ang naturang buhaya ay naging bato at mula nga noon, ang Chinese na ito ay lumalim ang kanyang pagiging Katoliko. Ang buhayang bato na ito ay isa lamang sa mga alamat sa paglipas ng kasaysayan ng Pasig River. Pero sa maniwala kayo't sa hindi mabubuo ang kwentong ito kung hindi ito talaga nangyari sa totoong buhay. Sa librong Relasyon de las Islas Filipinas ng paring Jesuitang si Father Pedro Quirino ay ikinuwento kung paanong nakahuli noon ang isang mangingisda ng isang 36-foot na buhaya noong 17th century sa Pasig River. Pinatay nila ang naturang buhaya noong panahong iyon. Kasunod nito ay muli na naman silang nakahuli ng 15-foot na buhaya na pinatay din nila ito at binuksan. Laking gulat nila nang makita nila sa loob ng tiyan ng buhaya ang ilang parte ng katawan ng tao.